Usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Nitong nakaraang linggo, Ah, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal saan? at Hindi mo ba alam mahinhin ni BP Sara, napakaayos magsalita? Oh, taga San Distrito to, kilala niyo to taga Maynila na kayong pumunta. Pero kung kayo ay kagustuhan nyo at nakapag-desisyon na kayo, magdala kayo ng placard nyo. Ganun lang kasimple. Ilagay nyo doon, Solid Duterte, Solid BP Sara, Solid Tatay Digong supporters. Ganun. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan na, 166,000 na po tayo mga kasama at maraming salamat po at kayo ay lagi nakasubaybay. Nako, eto na. Oo, may nabuko na ho. No? Yung sinasabing prayer rally, anak ng tipaklong. Oo. Naghalungkat ho ako ng mga usapin. Ito ho daw, kung sino ho ang nag-aayaya ng prayer rally, makinig ho mga kasama ha. Makinig para hindi kayo malinlang at hindi tayo malinlang. Ngayon, meron akong napanood na isang DDS vlogger din, no? At hinalungkat niya rin. Yung nag-file ng impeachment, yun yung tumutumbok din dito kung sino yung naghihikayat. Ay gusto niyo ipasok na natin para magkaalaman na. 'Di ba? Mas maganda kasi malinaw sa malinaw. Para bukas na ho kasi itong rally na ito Bukas gaganapin alas 9 ng umaga sa EDSA Shrine. Kaya pala nabanggit ni Kuya itong rally na ito. Kilala niya mismo itong kung sino yung nababanggit dito na pare koy. Mga pare koy din pala ito ayon sa video rally ng bayarang pare sa EDSA na booking ng mga DDS. Ayun na. Kung sakali naman hindi napigilan yung mga kababayan natin at pumunta, magdala ho kayo ng placard. Magdala ho kayo ng placard para ipakita, isupalpal dito kay Pare Koy na hindi kayo sumusuporta kung sino nakaupo ngayon. Ang sinusuportahan nyo ay si BP Sara. Ilagay nyo doon. Pare Koy, wag kayong sinungaling. Umakyat ka ng bundok. Ganon. Okay, pasok na natin. Pero bago natin simulan natin talaga yung reaksyon, isang like, isang share. Gusto po tayo dyan. Kaya ilike nyo yung video at share. Merry Christmas in advance. At Sir Roto Vegas ng New Zealand, magandang morning sa iyo eto na. Pasok na natin para magkaliwan na kung ano ba talaga ang gaganaping peaceful rally. Mukhang nabubudol na naman tayo mga kasama. Meron silang propaganda rito ito may naghihikayat dito sa group chat muntik pa ako mabudol. Marami hong group chat mga DDS ngayon itong tao na to nagpo-post doon ng ganito, meron daw rally. Nako. Buti na lang nagkakaalaman. Hindi pa ito lang hindi pa kasi tayo sure kung ano ba talaga motibo nito ni ito yung nakikita nyo dyan. Kung ano yung motibo nila, bakit nagkaroon sila ng rally at hikayatin nila ang mga supporter ni BP Sara. Ano ba talaga ang tumbok nyo? Para saan?
Sabihin nyo sa taong bayan, kung talagang maka Duterte kayo, di ba? Sabihin nyo na maaga. At kung kung sino kayo sino nakaupo kayo, sinusuportahan nyo, sabihin nyo rin sa tao. At yung mga pro Duterte, hindi pupunta dyan. Pero kung pro Duterte kayo, liwanagin nyo, sabihin nyo. Tumayo kayo sa sarili nyong paa, hindi yung andyan. Ay, ito maliwanag sa maliwanag. Ito, kuya, ipasok mo. Po natin, no? Kung isa ka sa uto-uto na mga supporter na mga paring ito, Yan. so it's up to you. Pero ako at majority po ng nandito ngayon sa group chat na ito, sa live stream na ito ay Katoliko. Majority po sa sinasabi mo na Katoliko sa ating bansa. Ayan. Okay? Kung ayaw mo maniniwala, mag-research ka. Melchor. No? Wag kang tanga ngayon at mamatay na tanga. Mag-research ka. Yan. Ito kaya tayo, nagre-research din tayo eh. Inaalam natin yung mga bagay-bagay eh. Kung totoo, sa hindi. Ngayon, ito si kuya, nakita ko, sabi ko, ibang klase ata yung binigay na rito statement Di ba? Babasahin niya yan mamaya-maya. Reverend Father Antonio Labiao Jr. Ayon sa sulat. Sabi rito, kasama raw yan doon sa naghahain na impeachment. Hoy, pare koy! Huwag mo kami nilangin at ikaw yung nag-ano sa group chat. Mamaya, papasukin ko ulit yung group chat. Nilililang mo yung mga tao eh. Kaya pala nung sinabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng details. Nagpakilala akong DDS vlogger. Hindi mo ako nireplyan. Wag mo nilangin ng mga kababayan natin na pro Duterte. Laos na kayo, kagaya sa dulo ng ating video mga kasama. Kilala nyo si Kilala nyo? Kilala nyo ba yung yung asong kahol ng kahol, para bumabaliktad na. At natatakot na. Bakit daw? Ay mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Tuloy. Kung ayaw mo maniniwala sa sinasabi ko, yan ang proof and evidence. Ayan Okay? Article 1215. At 12:15 today, December 19, 2024, the Office of the Secretary General received the third impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. The verified complaint was filed by the following members of clergy and various people's organization. Nandyan ang pangalan ng pari na yan, si Father Antonio Labiao Jr. So, anong masasabi mo na walang maniniwala sa pinagsasabi mo? Ikaw, Melchor. Ayan ang patunay na isa po siya sa mga nag-file ng impeachment kay Vice President Sara. Nako. Malinaw sa malinaw ayon kay kuya. Buti na lang naagapan natin agad. So sa mga pupunta at gusto nyo talagang hindi kayo papipigil, sa mga gusto lang pero kung doon naman nalaman nyo kagad na ito pala ay isang patibunga, wag na ho kayong magsipunta. Wag na ho kayong magsipunta. Pero kung talagang kagustuhan nyo at nasa kagustuhan nyo na, sige, punta ako at magdadala ako ng placard, at ibubuko to mga pare ko na ito, para mapahiya na kaming mga pro Duterte sumusuporta kay Tatay Digong, kay Ate Sara, hindi kami magpapalilang dito. Dito sa mga bulaan. Bulaan ang tawag natin sa mga ganyan eh. Kuya, tuloy mo. Isa rin po siya, sa nananawagan. Ayan, napakalinaw ang pangalan ng paring ito, Antonio Tony Labiao Jr., Clergy for Good Governance. Sila rin ang nag-oorganisa sa rally ngayon. Or bukas sa rally sa EDSA. So anong sinasabi nyo sa mga trolls na tayo po ay nagsisinungaling? Ano po yung makukuha ko kung ako ay magsisinungaling?
Ano po yung makukuha ko kung sisiraan ko ang paring ito na nagtatago sa kasuotan ng isang pare, no? Kasuotan ng isang pare. Ayan. Oh. Ano makukuha ko? Ano makukuha ko kung sisiraan ko ang paring ito? Eto na ho may courtesy na. Video courtesy, basahin nyo. Lalakihan ko. Para sa kaalaman ng lahat, siyempre ang SMNI, hindi naman nagsisinungaling yan eh. Courtesy, SMNI. So, sa makatuwid, itong nag-o-organize ng rally para bukas, ito yung mga bulaan na. Sabi dito ni Manuela, bulaan yan, Kuya Goods. Huwag mo nang papuntahin yung mga kaibigan natin dyan. Yun nga, wag na ho daw kayong pumunta. Uulitin natin, wag na kayong pumunta. Pero kung kayo ay kagustuhan nyo at nakapag-desisyon na kayo, magdala kayo ng placard nyo. Ganun lang kasimple. Ilagay nyo doon. Solid Duterte. Solid BP Sara. Solid Tatay Digong supporters. Ganun. Ganun na yung placard na ilagay nyo. Para ito, masoplak. Father naman. Di ka ba nahiya? Sambayang Pilipino na bumabati ko sa inyo. Ngayon, may nag-comment sa akin kani-kanina lang. Ang sabi niya, kaya ayaw ko na sumimba. Kasi daw, puro kasinungalingan ang mga ginagawa daw, Yung totoo naman sa totoo, sabi ni Richard. Nako po, ayan na. Pangit na ng image nyo. Magsisimba na to sa KOJC o kaya sa mga, sa mga INC. Nako, wala na kayo. Kasi kayo, imbis na kabutihan ang ginagawa nyo, kayo pa yung naghahain ng mga kadurubuhan sa gobyerno. Imbis na gayahin yung ginawa ng INC, kayo pa nagpapasiklab. Magkano? Sabi ni Eileen, magkano? Trilyon daw sabi. Anak ng bugi. Tuloy, kuya, tuloy. Personally, hindi ko po siya kilala. Personally, hindi nyo po siya kilala. Bakit ko siya sisiraan? Hindi ko siya sinisiraan. Winawarningan ko lang po kayo. No, Ma'am Sydney, maraming salamat. Angeline Teo, kababayang Katoliko din ako, pero yung ginagawa ni Sara, tama ba? Yon, Sara. Ano ang ginawa ni Sara? Angeline Teo. Ano ang ginawa ni Sara na mali para sa'yo? Live kasi ito mga kasama. Pero uulitin ko. Doon sa mga tao na nalinlang pati tayo, muntik na mabutol. Buti nag-research. Kaya mas maganda mag-research muna tayo Nililin lang tayo na itong mga alam nyo na mga kasama, wag na muna kayong pumunta. Maghintay na lang kayo kung talagang, pero siyempre, kahit pa paano, meron pa rin magko-cover dyan pag halimbawa may nag-cover dyan na isang, pulang vlogger, malalaman sa kanila yan. Pero pag may nag-cover dyan na BBM, DDS vlogger, malamang, sa atin yan. Malalaman natin bukas. Kung halimbawa man talaga na ito kasi hindi pa tapos ang usapan dito Baka mamaya alam mo naman ang strategy ng mga, 'di ba? May kanya-kanyang strategy yan Oo. May masasabi lang ako kasi may mga iba-iba kasing grupo din kasi pagdating sa mga sabi nga ni Kuya, ito ay patunay na itong si pare ko ay isa sa mga naghain na impeachment. Ngayon, ang tanong, pupunta ba kayo? Hindi. Kung halimbawa may hudyat na talagang, kasi ang mangyayari ito mga kasama, kung totoo man yung usapin doon, na ito ay pro Duterte, maganda. Kung pangit, kung kung sila ko po ngayon, hindi maganda. Hayaan na lang muna natin sila. Basta tayo, kung sino yung makikita nating mag-cover doon, i-cover din natin. Ganun na lang ang gagawin natin. Pero kung sinabi ni Kuya na huwag kayo pumunta, huwag na kayo pumunta. Kasi may babala na siya Baka nga masayang lang din ang lakad nyo. Pero para sa akin ako nasa Pluto,
hindi naman talaga ako makakapunta dyan. Oo. Ano nyo lang yung pagod nyo, baka mamaya mapagod kayo. Pwede naman kayo manood muna. Pero kung sakali talaga na merong magsalita doon na isang malaking tao na, yun na siguro ang hudyat. Kita-kita sa mata. So, anong sa palagay nyo? Wag muna o go-go kayo? Kung wag muna, okay lang din kasi may babala si kuya dito. Pero kung go-go kayo, yung placard kailangan, no? Solid nyo yung placard. Ganun lang kasimple. Mapunta naman tayo doon sa taong kumakahol. Ay, gusto nyo tuloy pa natin to? Pero mas maganda kasi yung kahul ng kahul, eh. Gusto ko ipakita sa inyo kung sino yung mga nagkakahulan. May taga Maynila, tapos meron din na yung talagang malaking aso. Eto raw, sabi raw dito, ikaw na magkwento para mas maganda. Itong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal. Saan? At Hindi mo ba alam, napaka-mahinhin ni BP Sara, napaka-ayos magsalita? Taga San Distrito to, kilala niyo to taga Maynila. Handa ka na ba? Palitan na. Hoy! Di ba? Diyos ko po. Basta may masay ka lang kahit hindi ka, walang sustansya tuloy, sabi ni Jeremy dito wala namang sustansya. Tuloy natin. kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Ayan na. Speaker, Eto, nagsasalita siya Kaso nga lang, yung pinagsasalitaan niya, alam naman ng taong bayan na mabuting tao. Kaya kahit magsalita ito ng magsalita na laban kay BP Sara, hindi ka paniniwalaan, hoy. May bahid pa kayo sa Maynila. May nagsabi doon, yung pondo, magkano? 25 million, sabi ni Jonas. Ano nangyari? Sabi rito ni Jonas, Kaya, ganon, kuya. Tutuloy pa ba natin? Tuloy natin. mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Walang sustansya. Kahit magbubunga ka dyan, binabasa mo lang naman yan kanino bang script yan, boss? Di ba? Anong sustansya na pinagsasabi nito? May message lang, ganon. Alam na nila, taga Maynila, alam nyo na. 3 yan. Next year, wala na yan. Tapos na yung karir nila sa politika. Papalitan nila, yung lineup ni Yorme, ayun ang papalit dito. Malamang, sabi ni Geraldine. Wag na nating isama yan. Doon na tayo doon sa asong nagngangaw-ngaw. Ano kaya yung mga pinagsasabi nito? Mas maganda, kayo na ang umintindi kung ano yung meron dito. Ito, no? Yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa... Parang umiiba ng tono, kuya. Parang confession. Nagko-confess na ata si kuya. Mukhang nakakaramdam na siya. Nakakaramdam na ata na talagang ang suporta ng taong bayan kay BP Sara.
Parang gano'n na ang pakiwari natin dito eh. Oh. Kaya mga kasama, ano yung pakiwari nyo dito? Totoo ba? Parang gusto nang bumaligtad ni Kuya at nagko-confess na siya di umano. Tuloy natin para mas maayos ha. Sa PMA, it could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And ano sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Alin daw ang mahirap? Idagdag ko lang, Christian. Nung sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Anong sa inyo dyan mga kasama? Anong palagay nyo? Sa sinasabi nito ni Kuya? Naku. Meron pang sinabi rito na baka daw ma-impeach kung sakasakali na hindi ma-impeach si BP Sara. Kuya, aminin mo na. Pag nakaupo si BP Sara, saan ka pupulutin, Kuya? Lahat na pwedeng ikaso sa'yo, Kuya, pwede nang gawin pag nakaupo si Ate Sara. Kasi naman, ano ba kasing nakita mo at tinitira mo ang Pangulong Duterte at si BP Sara. Meron bang nagawa sa'yo na hindi maganda ang Pangulo at si BP Sara? Yan ang tanong natin, kababayan. Diba? Sana hindi ka naging bitter noong inayawan ka na maging kaalyado. Sabi rito ni Jessica. Jessica, totoo ba yun? Totoo raw. Sabi sa'yo, Kuya. Kaya ito ay mga usapin na talagang makikita mo na meron na hong kaba. Sabi ni Roland. Pasok natin to. Prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change. Ano ito, Kuya? Pag hindi na natuluyan sa pag-impeach kay BP Sara, manganganib na raw kung sino nakaupo ngayon. Aba naman, Kuya, anong klaseng tono yan? Sabihin mo lang kung gusto mong bamaligtad o talagang babaligtad ka na. Sabi ni Moises dito. Para naman daw matulungan ka ng ating mga kababayan
kung sakasakaling hingi ka ng sorry. Ay, hingi ka ng pasensya sa mga nagawa mo. Oo. Bakit naman kasi ganun? Oo, bakit naman tinira mo ng tinira kung kailan mag-i-eleksyon? Oo. 'Di ba? Nung wala pang eleksyon, tahimik eh. 'Di ba? Ibig sabihin, nandiyan ka lang sa tabi-tabi at nagmumuni-muni. 'Di ba? O sana nagpakabait ka na nagpakabait. At kung gusto mo palang umalyado sa mga Duterte, oo, doon ka lang dumikit ka lang ng dumikit. Huwag kang gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda para sa ating kababayan. Sabi ni Nilo. Oh, Nilo, thank you at nagko-comment ka. Oh, anong palagay niyo mga kasama? Tuloy natin 'to. change and it would shift doon sa mga front runners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. So, yun yung kanina slide na napakita natin. Ibig sabihin, meron ng pangamba sa nangyayari ngayon. Kasi nakikitaan malaki ang potential talaga maging presidente ang VP Sara. Oo, marami ang nagbibigay na ng boses. Meron ng propaganda na may ginagawa ng rally daw para sa pero baligtad pala ito. 'Di ba? Mga pari na ito pala yung mga pari daw di umano na naghain ng impeachment case laban kay VP Sara. Ngayon naghihikayat sila ng ng rally para daw sa good government di umano. What? Tuloy pa natin yung kanina para mas maganda, para alam natin kung ano yung sitwasyon kung sakasakali na pumunta kayo. Pasok mo, kuya. Mali po ba na gagamitin ang confidential fund para sa pagtiktik sa kalaban ng bayan? Mali po ba na gagamitin ang confidential fund para sa kaligtasan ng mga kabataan na ngayon ay gustong biktimahin ng mga kaliwang grupo, gusto nilang lasunin ang kaisipan ng mga kabataan sa murang edad para sumapi sa kanilang maling pinaglalaban na para sirain ang gobyerno at ayaw nila maging progresibo ang bansa natin. Mali po ba na gagamitin ni Vice President Sara ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng confidential fund para ma-secured ang mga bagong henerasyon na siyang pag-asa ng bayan? Mali po ba? Papayag na lang po ba tayo, no, na ang napapasukin ng mga kaliwang grupo ang mga eskwelahan na patuloy na hikayatin ng mga grupo, mga kaliwa, ang mga kabataan sa murang edad na madali pang itwist ang kanilang pag-iisip, papaniwalain sa maling advokasya ng mga kaliwang grupong ito. Kaya ginawa yan ang confidential fund. Kaya ginastusan po ni Vice President Sara ng confidential fund ang ganitong klaseng mga galawan
ng mga kaliwang grupo, gumamit siya ng confidential fund para matigil ito, para matiktikan ang maling paraan na ginagawa ng mga kaliwang grupo. Ngayon, sino naman ngayon ang gustong magtuligsa kay Vice President Sara? Sino yung mga nag-file ng impeachment kay Vice President Sara? Sino yung nanguna para imbestigahan ang confidential fund ni Vice President Sara? Di ba grupo makakaliwa? Yan. Bakit nila inimbestigahan ang confidential fund ni Vice President Sara? Bakit? Dahil sila ang natatamaan. Dahil nasasaktan po sila sa confidential fund na ginamit para bistuhin at malaman ang kanilang ginagawa sa mga eskwelahan. Tama. Na mga kabataan sa murang edad ay pilit na nila nilalaso ng kaisipan para kumampi sa maling ideolohiya para kalabanin ang gobyerno. Ayan Ngayon na. natamaan po sila na paralis. Oh, isa pa. Masundutan ko lang yung sinasabi ni Kuya. Oo. Kaya ho, takot na takot ito mga kaliwang grupo. Dahil pag-upo ni BP Sara, tapos na ang maliligang araw nila. Isipin nyo ang Pangulong Duterte, sinikap na maging mapayapa at maubos siya mga yan. Marami ho nagbuwis ng mga kanilang mga sinumpaan sa gobyerno, sa batas. Itong mga AP, sumundalo, nanumpa yan, ipaglalaban nila ang bansa, di ba? Napalaban sa mga dorobo, mga kaliwang left and right. Di ba? Ngayon, ang sisterito, etong mga nakaupo ngayon, parang sa AAP, parang suportado pa nila di umano eh. Di ba? Yung mga nakaupo dyan, alam niyo kung sino nakaupo dyan, mga kaliwa, kanan, kaliwa, di ba? Bayan-bayan, yung mga bayan-bayan na party list. Anong nangyari sa gobyerno? Wala na. Yung sinisikap, sinisikap na maging maayos ang mga kaliwang grupo, maubos dahil nga yung pinaglalaban na mali. Kawawa. Ngayon parang sila pa ang sumusuporta. Andyan, nasa kamera, nagsisigaw, nagngangaw-ngaw. At sila pa ang mga nagpapa-impeach kay BP Sara. Sila pa ang nagpapakulong sa mga general. Sila pa ang mga nagpapakulong sa attorney. Oo, di ba? Kilala niyo ba si Hudwano? Diba? Sila yon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, liliwanagin natin. Kung kayo po ay makaka-attend bukas, kung halimbawa po lang kayo ay nabiktima ng butol ulit, magdala ho kayo ng placard. Pero ngayon po lang sinasabi ko sa inyo, wag na kayong umatin, at tayo ay magbabase na rin sa sinabi ni Kuya. Kasi meron siyang patunay. Diba? Sa malinaw lang ho para hindi kayo mapagod, manood na lang ho kayo muna. Kung sakaling merong makita kayo na, ito nga yung sinasabi na supporter ni BP Sara, madali lang naman kayo makakapunta. Diba? Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang papahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan At i-share nyo yung mga video Hanggang sa muli. Bye-bye.